Matapos matuklasang hanggang ngayon ay mga Presidential Anti-Corruption Commission o PAC ang nababahala dyan sa mga tulay na isinimulan doon sa Build program ni Demonyong Dutae na ang nagpipinance diyan ay yung mga ang China, ang komunistang China. Pinauutang nila si Demonyong Dutae ng pampatayo dyan sa mga tulay na yan. Tapos ang kinukuha pa nilang mga labor dyan, mga incheck, mga tsekwa. Ngayon napakalaki na ng nagagastos, mahina na sa 2 bilyon, pero ang natatapos pa lang ay mga biga o yung mga poste, wala pa yung tulay. Pero hanggang ngayon, ayan, ito ay maliwanag na ebidensya o resibo sa kung gaano kakorap ang nakaraang administrasyon ni Demonyong Dutae. Maliwanag sa sikat ng araw, ebidensya ito kung gaano kakorap. Kaya yung mga didisit diyan na hilaw ang utak, mag-isip-isip kayo kung gaano katanga ang labas ninyo niyan. Ayan maliwanag sa sikat ng araw, nagsusumigaw ang mga ebidensya kung gaano katindi ang pagnanakaw ni Demonyong Dutae, nung panahon niya. konkretong poste lamang ang naitayo sa 920 million pesos Esperanza Bridge Project sa Agusan del Sur, 6 na taon matapos itong simula noong 2018. Sa isinagawang inspeksyon ni PACC Chairman Dr. Luis Ceniza kasama ang mga engineer at kinatawan ng DPWH Region 13, nakita na walang tulay, deck o access road sa lugar, kundi mga nakatiwangwang na haligi sa putikan. Batay sa datos ng PACC, umabot na sa 920 million pesos ang nagastos ng DPWH habang tinatayang lalampas pa sa 2 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Gayunman, nananatiling halos walang pisikal na progreso sa kabila ng 8 magkakahiwalay na kontratang inilaan mula taong 2018 hanggang 2025. Itinuturing ng PACC na malinaw itong sinyales ng pag-aaksaya ng pondo ng bayan at kakulangan ng maayos na pamamahala. Ayon sa mga ekspertong kasama ng PACC, labis na over-design ang proyekto at hindi akma sa klase ng kalsadang tinutulungan nito. Sa halip ng mamahaling viaduct type bridge, mas praktikal umano ang paggawa ng dike o embankment bago ang mismong tulay sa Agusan River na maaari sanang magpababa ng gastos sa humigit kumulang 300 million pesos lamang. Iminumungkahi ngayon ng PACC ang komprehensibong technical at financial audit at pagsasagawa ng independent structural review ng UP National Engineering Center upang matukoy kung makatwiran ang disenyo. Kasabay nito, nananawagan ang ahensya ng transparency at pananagutan mula sa DPWH at mga kontratista at inirekomenda ang pansamantalang pagsuspende ng proyekto hanggang matapos ang investigasyon. In the heart of changing lives. So itong Esperanza Bridge sa Agusan del Sur ay maliwanag sa sikat na araw na totoo yung sinasabi ng mga diskaya na yung korupsyon ay nagsimula pa ng 2016, 2010, nandiyan na nga. Di ba? Kasi mismong si Alan Peter Cayetano rin ang nagsabi na 2010 meron ng korupsyon na involved. Namamayagpag na ang korupsyon sa DPWH. Diba? Ngayon, ang mga diskaya ng interviewin yan ni Bato de la Rosa, kung kailan sila nagsimula, sinabi na nila 2016 pa. Diba? At maliwanag sa sikat na araw na yung mga siyam na kumpanya, diba? Ay may aligas-gas na hindi pag-aari ng mga diskaya kundi pag-aari ng mga Dutae. Yung siyam na kumpanya na sinasabi nila. 'Di ba? Eto maliwanag sa sikat ng araw na number 1 magnanakaw sa flood control project ng DPWH ay nagsimula pa noong panahon ni Demonyong Dutae.